Mga kapatid. Praise God! Hallelujah! Diyos talaga! Mayaman, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, mapayapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay, happy and prosperous ka lang! Amen. Dapat po naman kita sa inyo. Happy and prosperous talaga. Amen. Purihin po natin ang Diyos. So, sino po ang may mga dalang patanakda? Ating pong buglatin sa Marcos. Kabanata 33, Kabanata 13, talata 33. Marcos po. Verse 13, chapter 13, verse 33. 13. Okay na po? Okay. Papuri sa iyo, Diyos. Walang taong nakaalam ang araw o oras na iyon. Mag-ingat kayo at maging handa sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Katulad nito ay isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinababahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain. At inuutusan ang panday pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayon din naman, maging handa kayo lagi sapagkat hindi alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan. Maaaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnang kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi sa lahat, maging handa kayo. Amen! Ito po ang salita ng Diyos na bibigay at nagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Purihin po natin ang Diyos. Amen. So, mga kapatid, bago po tayo umupo, tayo muna po ay lumukso at magpuri. Magpuri po tayo. Malakpak sa Diyos. Na may kasama po lumukso. Tatlo. 1, 2, 3. Bago po tayo umupo. Amen. Bago po lahat, magpapakilala po ako sa inyo, sa iba po hindi po nakakakilala sa akin. Ako po si Sister May Garcia Andal, na ako po ay sa Batangas pinanganak, pero ngayon po ay nasa Mindoro na kami at ngayon nandito sa harapan ninyo. Yan. At purihin po natin ng Diyos. Bakit na po tayo narito? Bakit po tayo narito? Ano ang plano natin? Bakit tayo narito? Sino ang nagdala sa inyo dito? Si Yahweh! Si Lord. Bakit po tayo kailangan pumunta kay Lord? Amen. Talagang mga handa, anak ni El Shaddai sa Limassol. Tama po, sagot nyo. Kaya tayo narito para tayo ibalik ang papuri, pagsamba sa ating Diyos na buhay. Amen. Kasama na rin po yung ating mga kahilingan. Pero ang pinaka ay tayo ay magpupuri, ibabalik natin sa ating Diyos na buhay. Amen. So mga kapatid, di ba pag tayo po ay papasok sa isang site, di ba ginagamit natin www@yahoo? Kung tayo po gagamit ng Yahoo. So ngayon naman po tayo, gagamit tayo ay www@preparation for the coming of the Lord. Amen? So may tatlo po tayong www pag-uusapan. Una, ano po yung tatlong isa? W, kailangan po magkaroon tayo ng waiting. Tayo po ba ay mahaba ang pasensya sa pag-aantay? Tayo ba ay hindi mainipin sa pag-aantay ng biyaya? Ang mga nagkakaedad na, naiinip na ba at wala pang asawa tulad ko? Huwag kayong mag-alaala
pareho lang tayo, mga sister. Dahil si Sister May, mahigit na pong 50, pero praise God. Dadating. Amin na tayong mainit, okay? Nainip na ba kayo na kayong mga wala pang anak ay gusto niyong magkaanak, pero kung kayo magkakaanak nang walang asawa niyo dito, kailangan magkakaanak kayo, kasama niyo ang asawa niyo. Amen. At kung magkakaanak kayo, kailangan sa asawa niyo. Amen. Huwag sa manghihiram kayo. Amen. So mga brother, sister, naiinip po ba kayo? Dahil si Sister May madaming paligoy-ligoy. Amen. So mga kapatid ko, kailangan po tayo sa ating pag-aantay, kailangan po tayo may pananabik. Ano po ang pananabik na yan, mga sister, mga kapatid ko? Kailangan habang tayo nag-aantay sa Diyos, may pananabik tayo. Di ba tayo, pag tayo may iniintay na bisita sa ating tahanan, lagi tayong nananabik, nagpapaganda tayo kung mga dalaga, laging nakaharap tayo sa salamin. Amen? Kailangan lagi tayong maganda, lagi tayong nakamiti. Kailangan pagdating ng ating manliligaw, maganda tayo. So, ganun din po, mga kapatid ko, kailangan hindi natin alam kung kailan dadating ang ating Panginoon. Kailangan lagi tayo ay nananabik sa Kanya. Amen? Sa gitna ng pagsubok, anuman ang pagsubok natin, kailangan tayo nananabik sa Kanya. Huwag natin iintindahin ang mga pagsubok na yan. Amen? Ang mga pagsubok na yan, mga kapatid ko, isipin lang natin kung tayo ay nagluluto, pang masarap yan sa ating niluluto. Kunwari ay magic o kaya bitchin. Dahil pag ang niluluto natin ay walang magic o bitchin, hindi masarap ang ating niluluto. Amen? So sa paglilingkod natin sa Diyos, kailangan po tayo ay may mga pagsubok din. Huwag natin intindihin po yan. Kailangan lagi kahit tayo may pagsubok, smart tayo, nananabik tayo, lagi tayo nagpupuri sa Diyos. Amen? Ganito po ang gawin natin. Pag po tayo nasa trabaho natin, di ba ang bintana mataas yan habang naglilinis? Kumakanta tayo, purihin ang Diyos, purihin natin ang Diyos. Kanta po ng kanta. Hindi natin namamalayan, natatapos na. Mga alas 11, dadating ng amo, dami mong trabaho, hindi pa natin natatapos. Kailangan magluto, dadating ang mga alaga, alauna, kakain. Habang nagluluto ka, nagkagayat, yung kinakanta natin kanin, magagawa natin ang lahat ng bagay. Kanta lang ng kanta, hindi po natin namamalayan. Tapos na ang ating niluluto. Ngayon po, hindi pa dadating ang amo. Kailangan mag-rest hour siya, matutulog siya. Ang kwarto niya, hindi pa niya natin nalilinis. Amen? Sisilipin natin ang ilalim. Kung ang ilalim may magabo, kailangan linisin natin yan. Para pagtulog ng ating amo, mabango. Wala siyang maamoy na gabo. So, pag luhod natin, nakaluhod na tayo, sasabihin naman natin, Lord, isinusuko ko na po sa iyo lahat. So, habang tayo naglilinis, kasama natin ang Diyos. Amen. Nananabik tayo. Hindi natin naiisip ang problema. Hindi natin naiisip ang pagod sa ating pagkatrabaho. Dahil kasama natin ang Diyos. Amen. Amen. So, at ang isa pa po, kailangan tayo ay may katapatan. Amen. Dahil kung tayo walang katapatan, sabi nga po natin, ang ating laging panalangin sa Diyos, kailangan tayo magkaroon ng katapatan. Lord, ipuhin mo naman yung amo ko. Pataasin naman po yung sahod ko. Ay, paano? Tataasan ng amo ang sahod mo. Pag alis ng amo, aalis ka rin at nasa Facebook ka na. Bato-bato sa lahat. Amen? Ito po ang mensahe ng Diyos sa atin bilang paghahanda. Dahil ito po ang ating text message ngayon, paghahanda. Amen? Paano tayo tataasan ng amo, mga kapatid ko? Kung tayo puros reklamo, di ba? Ang ipinunta natin dito magtrabaho. Natural, magtrabaho tayo. Amen? Alam po nyo, mga brothers and sisters, itong linggong ito, siguro po ang trabaho ko, trabahong lalaki, hindi trabahong babae. Dahil ang aking pong bahay, 1 hektarya, ako po lahat ang gumagawa noon. May swimming pool, may garden, namumutol, umaakit ako sa kahoy. Lahat po yan nagagawa ko. Kita naman nyo pag linggo. Amen? Dahil kasamahan ng Diyos, di ba? Alam mo na, Lunes umuulan, malakas ang hangin. Pinanguha ko ng olives. Sabi ng amo ko, 3 days daw kailangan kong matapos yun. Ang gawa ng ni amo
ko, sinarado si pinto, sabi niya, doon ka inside, manguha ka lang ng ulit. Sabi ko, Lord, pakinig mo yan. Subalit ang lingkod ko niyong ito, masaya, nakangiti si amo. Nung pumataas na ang mga olives, hindi ko na makuha. Sabi ng amo ko, pumunta ko siya ng mga alas 7. Sabi niya, aalis na ako. Walang tao sa bahay, huwag ka na pupunta. Basta dito ka lang. Okay, madam, okay. God bless you, sabi kong gano'n. Inakyat ko po si ladder, pumunta ko sa kataas-taasan ng olives. Habang gumagano ng olives ang hangin, sabi ko, purihin ka o Diyos, purihin ka o Diyos. Ganyan na po ako talaga. Pero masarap po sa pakiramdam, mga brother and sister. Sa akala ko po, ito po, sa akala ko, ang amo ko talaga hindi uuwi. Yung pala sinusubukan po ako. Dahil ito ang mensahe ng Diyos at ito ang mensahe na gagamitin po at ako'y kanyang pinatatayo. Gusto muna ng Diyos sa akin muna makita ang katapatan. Amen! Sa gitna po ng ulanan, sa gitna po ng hangin, nakita ng amo ko, nanganon ako, hindi ako nagdadaya. Nakita niya ako, hindi siya nagpakita sa akin. Nung hapon na po, sabi niya sa akin, May you are finished? Sabi ko, not yet. Kinabukasan po, ganun din, mga brother and sister. Sabi niya sa akin, hindi siya dadating. Pero dumating po rin siya, sinubukan po niya ako. Yung 3 araw na sinasabi niya sa akin, ginawa ko lang 1 araw at kalahati natapos ko. Kaya po, nung hapon na, nung tapos na, binigyan niya ako ng cake at maaga ko niyang pinag-rest. Ganyan po. Pag tayo tapat sa ating amo. Kaya naman kapagsik ang amo natin yan, hihipuin ang Diyos yan. Kaya kung hindi tayo kaasan ng sahod, amen? Dahil ang amo ko pagdating sa oras po, gusto niyan, alas 5 po, imedya, nagtatrabaho na ako sa labas, hanggang gabi po, hanggang hindi nadilim. Ganyan po ang aking trabaho. Ay ako po alas 4 pala nung araw na yun ng Martes, tapos na. May dala pa ako isang cake, nakaandun ako sa ating kapatiran at doon po kami kumakain. Ganyan po katapat ang ating Diyos. Maging tapat lang tayo. Amen. Wala man ang araw natin. Okay lang mag-Facebook. Sumilip tayo, baka may importante, pero yung tayo bababad. At pag tayo na kailangan dadating na amo saka tayo magkakapura, pero nakabasag tayo, nasunog ang sinaan natin. Sa tingin po ba natin kalugod-lugod niyo sa Diyos? Amen? At ang isa pa po, mga kapatid ko, maging tapat tayo sa Diyos. Ang mga iniwala natin, huwag na natin balikan kung hindi lalo inyo. Amen? Yung mga hiniram ninyo na hindi naman sa inyo, huwag na ninyo balikan. Amen? Kailangan tayo ay maging tapat sa ating Diyos dahil nga po, sabi nga ng ating mensahe ngayon, hindi alam ng Diyos, hindi natin alam kung kailan siya dadating. Maaaring sa hating gabi, maaaring sa madaling araw, maaaring sa umaga. Paano pagdating ng Diyos, tayo hindi handa, tayo tutulog-tulog, paano tayo niya makakasama, mga kapatid ko, kay Kristo. Kaya kailangan ang nais ng Diyos, ang nasa atin ng Diyos, tayo maging mabuti, tayo maging maayos na isang pamilya sa inyong asawa, sa ating mga anak, sa ating mga magulang, sa ating mga ka-prayer partner. Hindi dahil ikaw ay ka-prayer partner lang, pag nandito lang sa loob ng ito, maganda ang ngiti, paglabas natin, hindi na natin kilala ang bawat isa sa atin. Amen? Kahit saan ka naroon, sabi nga, hindi ka ba nakikilala, alam ng isang tao kapag laging kaka-prayer partner yan dahil anak ni Yahweh El Shaddai yan. Lagi siya nakakawa. Amen? Purihin po natin na Diyos. At ang pangalawa ay watching. Kailangan po ang ating laging titingnan ng sarili natin. Amen? Amen. Hindi ang sarili, hindi ang ating kapwa. May magandang damit yun na. Ang ganda ng katawan yun na. May bagong sapatos yun na. Tinaasan ng amo yun na. May bahay na. Bumili na naman ng bahay. Huwag po tayo mainggit. Huwag po tayo mainggit doon. Bakit ang ating pong isipin, ang ating pong pagbilay, bakit puros biyaya ang natatanggap niya? Bakit ako nagtatrabaho rin naman ako? Kapatid, baka kulang ang ating paglapit sa Diyos. May nais ang Diyos sa iyo, sa akin, at sa ating lahat para ibigay sa atin ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Amen! Amen? So, huwag po natin titingnan ang ating kapwa, mga kapatid ko. Huwag lagi natin titingnan kung siya may nakakaangat. Pasalamatan natin siya.
dahil siya'y umaangat. Amen? Huwag tayong magagalit. Sa halip na tayo ay matuwa, ay aking aakay pababa. Hindi po, mga kapatid. Paano tayo makakasama pagdating ng Diyos? Pagdating ng ating Panginoon. Ang sabi nga po, yung inihanda niya sa kalangitan, wala na tayong gagawin doon, kundi magpuri na lang tayong magpuri sa Diyos. Ay, paano natin makakamtan yun? Mga kapatid ko, kung wala tayong ibang nakikita, kundi ang kapwa natin. Pero ang sarili nating puso, ang laman ng puso natin, ay hindi natin kayang buksan, hindi natin kayang buklatin, dahil punong-puno ng basura, kahit man mismo tayo, hindi natin kayang amuyin, dahil bulok na bulok ang nasa puso natin. Amen? Subalit nakikita natin ang basura ng ating kapwa. Amen? Purihin po natin ang Diyos. At ang pangatlo po, mga kapatid ko, work. Kailangan magtrabaho tayo. Amen? Sa pagtatrabaho natin, kailangan po, laging kasama natin ang Diyos. Amen? Lagi natin, pag tayo may nakakasama, may nakakasabay-sabay, huwag tayo mahiya. I-proclaim natin ang salita ng Diyos. Paano tayo binago? Ako po, mga brothers and sisters, wala akong karunungan sa totoo lang. Grade school lang ang natapos ko. Sabi ko noon po, kay Brother Ronnie Cueco, kung kilala, siguro po may nakakakilala sa inyo. Nung inilagay po niya ako sa gospel sharer, sabi ko, ayoko, dahil wala akong karunungan. Ang mga kasamahan ko, pare, teacher. Anong sasabihin ko sa mga yan? Magagaling sila mag-English. Ako wala akong nalalaman. Ang sabi sa akin ni Brother Ronnie Cueco, tatayo ka dyan hindi dahil sa sarili mo, dahil tatayo ka dyan, gagamitin ka ng Diyos at patutunayan sa ng Diyos na kahit anong gawin, magkakawa mo kahit wala ka rin nakalaman. Totoo po yan, mga brothers and sisters. Wala man po akong pinag-aralan, pero nagpupuri po ako sa Diyos. Dahil kung sino-sino po ang nakakasalabahan ko dahil sa paghahayag ng salita ng Diyos. Amen. Ganyan po kabuti ng Diyos. Maging totoo lang tayo. Gampanan lang po natin ang nais ng Diyos. Saan man tayo nato, sister, may gawain. Ang El Shaddai, umatin ka. Sister, anong problema mo kung nakikita natin malungkot? Nakakasalubong na natin kahit man ibang lahi yan. Huwag tayong mahiya. Sister, good morning. How are you? Kahit ang English natin, English ka na po, at least naiintindihan. Amen? Huwag po tayong mahiya sa bus. Mga kapatid ko, sister, baka ito walang pupuntahan. Malamig, kung gusto mo, sumama ka sa amin. Amen. Amen? At saka po, mga kapatid ko, sino pong may Bible? Sino meron? Yan, praise God, papori sa Diyos. Isa pong kwento ito. Sino pong walang Bible? Amen. Yung pong may Bible na nakaiwan sa bahay. Amen. Praise God. May kwento lang po ito ha, mga kapatid ko. Alam po nyo, isang araw sa Limassol, nagtipon-tipon. Katulad po ng araw na ito. Bumaba si Yahweh El Shaddai. At ang tinanong, magagawain tayo ngayon. So ngayon, mga kapatid ko, sabi ng ating Panginoon, mga anak, buksan natin ang ating banal na aklat. Ngayon, may isang nalulungkot. Sabi niya, bakit ka nalulungkot, anak? Ang sabi niya, Panginoon, naiwan ko po yung Bible ko sa bahay. Daluyan yun. Ang sabi ng Panginoon, okay, Iwanan nga daw niya. balikan mo siya, aantayin ka namin. Malapit lang naman ang bahay mo. Andiyan lang sa tapat, balikan mo. Dumaragasa, tumatakbo. Alam niya, may Bible talaga siya eh. Dumaragasa siya, halos magkagarapa-rapa pa sa pagtakbo. Madalit sabi po, bumalik na siya. Malungkot, lulugo-lugo. Sabi ng Panginoon, anak, nasa na ng iyong kinuha? Hindi siya makasagot. Sabi niya, Panginoon, hindi ko po madadala ang aking Bible. Bakit? Gutay-gutay na po. Bakit naging gutay-gutay? Sabi ng Panginoon. Kasi po, kinain ng daga. Ano ang sabi ng Diyos? Mabuti po ang daga, kinain ng aking salita. Amen? Samantalang tayo, nakuha po niyo ang kwento. Ibig sabihin, ang Diyos ang daga ang maliligtas. Makakarating siya doon. Pero yung may-ari ng Bible, wala. Kaya mga kapatid ko, ang gaganda ng cellphone natin. Meron na tayong Apple, meron tayong tablet, meron pa tayong computer, kung ano-ano pa.
pero ang isang Bible, ang Diyos, ang salita ng Diyos, ay wala tayo. Dapat mga kapatid ko, araw-araw dinideliver natin ang salita ng Diyos. Amen. Dapat itong umaga, hapon, bawat minuto, segundo ng buhay natin, binubuklat natin ito dahil dito tayo nakikipag-usap sa salita ng Diyos. Amen. Dahil dito sa banal na aklat, kung gusto nyo umiyak, may drama dito. Kung gusto nyo tumawa, naandito ang comedy. Kung gusto nyo matuwa, naandito lahat. Kompleto. Kung gusto nyo sumayaw, magpurit, naandito lahat. Wala na po tayong hahanap-hanapin pa. Amen. Lahat po'y narito na sa banal na aklat. Ay, paano po tayo makakapagtrabaho? Paano po tayo magiging matatag kung wala po tayong sandata na salita ng Diyos? Ito po ang pinakamahalaga sa atin. At mga kapatid ko, alam po nyo, nung ako po'y nahuli, 4 na buwan ako sa kulungan, hindi ko rin po alam. Bakit ang nailagay ko sa bag ko? Sa bag ko po ay halos 30 pieces na salmo na panyo po. At saka ito lang po, wala akong dala kahit mga underwear, wala po akong dala. Nung ako po'y nasa Ramat Gan, sabi ko, ano ba itong nasa bag ko? Puro salmo 91 ang dala ko. Hindi ko alam. Pero pala, may purpose ang Diyos. May purpose ang Diyos. Ang dala ko po, ito lamang, tsaka ang mga panyong Salmo 21. Nung kami po ay na-detain na, nailagay na po kami sa aming sinta, yung pala ay may plano ang Diyos. Dahil ang mga tao doon ay papasok na bagsak, bigong-bigo, mabigat ang mga problema. Yung pala ay isang kasangkapan ng ating Diyos para sila ay uuwi. Malakas ang kanilang katawan. Tanggap nila na sila ay uuwi sa Pilipinas na wala silang dala. Kaya po mga kapatid ko, lagi tayong handa. Lagi tayong handa. Huwag tayong mahiya. Ipamalita natin. Ipamalita natin kung paano tayo, ipatutuo natin kung paano tayo binuhay, kung tayo binago ng Diyos. Amen. Ano po yung gospel last week? Ang gospel po last week ay Christ the King. Christ the King. Di ba kaganda? Kung ngayon naman po, paghanda. Di ba? Hindi na handa tayo. Nakahanda na yung ating tirahan sa langit. Kaya napakaganda po. Samantalang, alam po niyo mga brothers and sisters, ang Hudyo, hindi pa dumadating ang kanilang tagapagligtas. Patuloy pa po sila doon sa wall. Patuloy ang ganyan nila. At kung lumakad sila ay paurong-urong dahil inahintay nila ang kanilang Mesiyas na darating. Pero tayo, dumating na ang ating Panginoong Hesus. Iniligtas na tayo. Kinuha na lahat ng mga kasalanan natin. Kaya ngayon ang kailangan lang natin gumawa, sumunod sa kalooban ng ating Diyos. Amen? Amen. Oh, hallelujah. 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 Napakasimple lang po ang nais ng Diyos sa atin. Magmahalan, magbigal, magpatawaran. Amen. Yun lang po, napakasimple. Pag po nagawa natin yun, sigurado po, kasama na tayo ng Diyos pagdating niya. Amen? Huwag po tayo gagaya doon sa Sodoma at Gomora kay Lot, sa asawa ni Lot. Sinabi ng anghel, lumikas na kayo, magmadali kayo, walang lilingon o walang kitigin. Sabi nga po, doon, sa Genesis 19:26. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya naging haliging asin. Oh. Gusto po ba natin tayo maging haliging asin? Oh, amen. Kaya tayo narito, tayo nagsusumikap tayo, makasunod sa kalooban ng ating Diyos at para pagdating niya, anumang oras ay handa tayo dahil ang puso natin ay punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng pagpupuli, punong-puno ng salita ng Diyos. Amen. Oh, hallelujah. Pwede na po tayo magsitayo, mga kapatid ko.
Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Lord, narito ang iyong mga anak. Itaas po namin ang ating mga kamay. Lord, narito ang iyong mga anak na tinawag sa karamihan. Tumugon, Panginoon, sa iyong panawagan. Lord, narito kami, umaamin sa Panginoon na kami hindi karapat-dapat. Kami po ay mga makasalanan, Panginoon. Lord, nais namin, Panginoon, sa pagdating mo ay kami ay makita mo, makasama ka namin, Panginoon. Subalit hindi ka namin makakasama kung ang puso namin ay badbad, Panginoon, ng mga kasinungalingan. Hindi marunong magpatawad. Lord, narito ang aming mga puso, Panginoon. Nagpapakumbaba, sumasamo. Linisin mo po kami, Panginoon, sa oras na ito, God. Lord, kahabagan mo ang iyong mga anak. Kahabagan mo po kami, Panginoon, kaming mga makasalanan. Lord, nais namin makasama ka namin sa pagdating ng araw, God. Sa pagdating mo, Lord, nais namin ikaw ang aming mga kaniigo, God. Kaya, Lord, sa oras na ito, pakasaliksikin mo ang laman ng aming puso simula pagkagising namin, Panginoon, ano man ang aming mga nagawa, Panginoon, God. Kung kami man po, Lord God, ay binagawang kasalanan na hindi namin alam, Panginoon, na ito'y nakakasala sa aming kapwa. Lord, linisin mo po kami ng banal na dugo ng aming Panginoon, God. Sa tindi po ng aming galit, Panginoon, God, hindi kami makapagpatawad. Tulungan niyo kami, Panginoon, na mawala ito sa puso namin. Wala na po kaming nakikita kundi ang kapwa namin, Panginoon. Lord, baguhin mo ang puso namin, Panginoon. Nais namin, Panginoon, ikaw ang tumigil, ikaw ang manahan sa puso namin, O God. Oh, hallelujah. Panginoong Jesus, narito kami sa iyong paanan. Binigay mo ang buhay mo para sa amin, para tubusin ang aming mga kasalanan, O God. Kaya Lord, nagsusumamo kami. Linisin mo po kami ng iyong banal na dugo, ulo hanggang talampakan. Salamat, Panginoon, sa paglilinis mo sa amin. Salamat sa oras nito, sa iyong banal na mensahe, Panginoon. Salamat, Panginoon. Lord God, oh, hallelujah. Purify, O God. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, Lord God. Patawad mo. Yes, Lord. Sa lahat ng kasalanan nagawa ko sa iyo. Yes, Lord God. Kristo, patawad mo. Narito po, Panginoon, ang iyong mga anak. Kristo, patawad Yes, Lord, abutin mo po ang mga kamay na nakataas, O God. patawad mo. Yes, Lord, patawarin niyo kami, Panginoon. Ng pagkukulang Yes, Lord. sa iyo. Sa kabila ng aming mga nagagawang kasalanan, patuloy at patuloy pa rin ang biyayang pagpapala mo sa aming Panginoon. Sa gawain Hiyang-hiya kami, Panginoon, sa iyo. Lord, patawad.
Yes, Lord God. Oh, hallelujah. Lord, hindi kami karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Saliksikin mo ang aming mga puso, God. Oh, hallelujah. Oh, yes, Lord. Patawad mo sa lahat ng kasalanang nagawa ko sa iyo, Yes, Lord. Kristo. Linisin mo po kami na yung banal na dugo, Panginoon. Kristo. Tunghayan mo po kami sa oras na ito, Panginoon. Kristo. Huwag po ninyong tingnan ang aming mga nagagawang kasalanan, Panginoon. Sa lahat Lord, nagsusumika po kami, Panginoon, makasunod sa iyong kalooban, O God. sa puso kong di marunong Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. sa puso kong di marunong magpatawad, Tulungan mo kami, O Diyos. sa puso kong walang isip, kundi pansariling kapakanan Diyos ng Panginoon. sa puso kong di marunong magbigay, Tulungan mo po kami magmahal, sa Panginoon. puso kong di marunong maawa, Turuan mo po kami, Panginoon. Kristo, Kristo, patawad mo, Kristo, Kristo, patawad mo. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat. Maraming salamat, Panginoon, sa paglilinis mo sa amin. Kaya, Lord, sa oras na ito, sa pagdulog namin sa iyo, alam namin, Panginoon, makakarating na sa iyong kaluwalhatian ang aming idudulog, Panginoon. Dahil ganap mo na kaming pinatawad, Panginoon. Thank you, Lord God. Thank you, Amang Yahweh Shaddai. Thank you, Panginoong Jesus. Nagbigay ka ng buhay sa amin sa pagtubos mo sa aming kasalanan. Maraming salamat, Banal na Espiritu. Mama Mary, maraming salamat sa pag-i-intercede mo sa amin.